Ngayon po, may bago na naman pong kabaklaan ng pinakita ang pamilya Duterte. Ito po ay sa pamamagitan ni Pulong. Baklang-bakla na naman po kagahapon at hindi nagpunta saan? Hindi po nagpunta dyan sa ICI. Kabaklaan na naman po ang pinairal ng mga Duterte. Puro daldal, pero wala namang kwenta. Hindi naman mapanindigan ang kanilang mga betlog. Pag ginamon, malakas. Pero pag eto na, duelo na, nilulunon yung betlog. Nakatakin yung betlog. Pero kung dumaldal, daldal ng daldal, putik wala naman. Pakinggan natin to, press 1 kung naririnig nyo ha. Transparency versus pagtanggi ang magkaibang aksyon ni Sandro Marcos at Pulong Duterte sa... Naririnig nyo ba mga matatanda dyan, Corduroy? Naririnig nyo? Okay, naririnig ng matatandang Corduroy. Kamusta ang kulubot? Kamusta ang kulubot? Na straight na ba? Hoy, bibigyan ko kayong tip ha. Bibigyan ko kayong tip mga kulubot. Di ba may egg? Yung egg, alisin nyo yung yung red, yung pinakadilaw. Tapos, ayun, yung pinaka-egg yolk, yun ang iano nyo. Tapos lagyan nyo ng isang kutsarang semento. Ayan, isang kutsarang semento, tapos 2 teaspoon ng Mighty Bun. Take effective. Effective yan. Effective po yan. Sa mga matatanda natin na corduroy ang balat, effective po yun. Inuulit ko, 2 egg yolk, yung pinakaputi ng itlog. Yan. Kung wala po kayong puting itlog, kuha na lang kayo sa asawa nyo. Okay? Kuha kayo, tapos haluan nyo ng 2 kutsarang semento. At uling lahat, lagyan nyo ng Mighty Bun kasi pampakapit yun eh. Pag tinanggal nyo po, putik. Pag tinanggal nyo, putik, wala na kayo. Straight talaga yung mukha nyo. Straight, puro muscle matitira. Ayan ang bagong tip ko. Diretso natin. Transparency versus pagtanggi ang magkaibang aksyon ni Sandro Marcos at Pulong Duterte sa ICI. Sino ang dapat pagkatiwalaan? Ang lider na handang humarap sa investigasyon o ang lider na tumangging dumalo? Sino ba? Sino ba ang dapat pagkatiwalaan? Siyempre, yung matapang. Kasi ano po yan eh. It's all about the will, okay? The will of the wind. Okay? Because the will of the wind, you see it in there, it will pass you, go, and steady. Okay? Diba? Yung will mo, kailangan makita dun eh. The will of the wind, you see it in there. It will pass you, go, and steady. Kapag napas mo yon, yung will mo, magiging steady na ang kalagayan mo. The will of the wind, you see it in there. It will pass you, go, and steady. Hoy, Bengador! Hoy, Bengador! Yung may-ari ng channel, i-jacket nyo nga dito yung mga matatanda, mag-jacket kayo. Hoy! Mga Bengador na to. Yung may-ari ng channel na to, mag-jacket kayo dito. Maraming matatanda na hamugan, mamaya makumbulsyon to. Okay? Okay, syempre doon tayo kay Sandro. Matapang, tapos tinatawag nilang Charis. Putik. Charis. Tinatawag yung Charis. Ano naman si Pulong? Ano si Pulong? Hindi na Pulong, tumbong. Wala na si Pulong ngayon, tumbong na. Ganun kababa, tumbong. Diwag eh.
Yan ang tanong na bumabalot ngayon sa Kongreso matapos imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, isang komisyong nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga proyekto sa baha o flood control projects. Ang dalawang key lawmakers, si House Majority Leader Sandro Marcos Oh, at si Representative Paulo Pulong Duterte. oh, kita mo yan? Yun lang po yan. Kung wala kang tinatago, sabi nga ng ating mga magulang at tatay mga lolo at lola, apo, kung wala kang tinatago, kahit saan ka pumunta, apo, hindi ka mapapahamak. Basta, ikaw ay nasa tama, apo, wala kang kapahamakan because the truth is duty-free. Diba? Tama sa lolo. The truth is duty-free. Oh, kapag ang katotohanan ay nasa iyo, nakabantay sa iyo ang kalayaan. Amen? Amen. Kaya lagi nang yung tatandaan, the truth is duty-free. Ang katotohanan ang magbabantay sa iyo para sa inaasahan mong kalayaan. Amen! Yan po may natutunan na naman kayo Si Majority Leader Sandro Marcos ay pinangalanan ng isang dating kongresista kaugnay sa umano'y budget insertions o pagpapasok ng pondo sa pambansang budget para sa mga proyektong may problema. Sa gitna ng akusasyon, malinaw ang kanyang naging tugon. Kung siyang humarap, si Marcos ay voluntaryong dumalo sa pagdinig ng ICI. Wala siyang sabpina. Nilinaw niya na hindi siya pinadalhan ng formal na sabpina at hindi rin siya ang direktang iniimbestigahan. So willing. Yun po importante. The Congressman Marquez is willing to testify and, to testify, and is willing to investigate it. And that's the good thing about Congressman Marquez. Because this shows a really transparent. Okay? This shows he is really transparent and nothing to hide. Okay? Because if you are only barking like Pulong Duterte, who is the real gay shit here, as we all know, okay? If you don't have yon. Ano ang kanyang layunin? Tumulong. Ang kanyang layunin ay magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa ICI upang umusad ang kanilang investigasyon. Sa paghaharap na ito, pinili ni Marcos ang transparency at kooperasyon. Ipinakita niya ang bagong Pilipinas mindset. Di ba? Pinakita niya ang bagong Pilipinas mindset. Walang kinatatakunan basta hawak mo ang katotohanan. Okay? The truth is duty-free. Yun yung importante po dun Willing siya na maimbestigahan dahil wala naman siya tinatago. Yung iba dyan, puro daldal, ang daming dahilan, ang daming sinisisi. Peste ka pala ang daming mong dahilan. Kung wala kang tinatago, ba't di ka pumunta? Puro ka ngak-ngak. Ngayong binibigyan ka ng platform para magpaliwanag, ayaw mo naman pumunta, peste ka talaga Pare-parehas kayo ng pamilya mo. Puro lang kayo kuda. Diba? Sumasabit lang kayo sa pambubudol ng tatay nyo. Ginagamit nyo lang yung word na budulerong apelidong Duterte. Akala nyo naman kayo yung naupong presidente. Kung makapagsalita kayo, ba't kayo mapakinggan ng tao? Nabudol na nga ng tatay nyo yung tao, pinagmamalaki nyo pa yung apelido, yung budol. Excuses, handang magsumite ng dokumento at humarap kung kinakailangan. Ano naman ang desisyon ni Pulong Duterte? Kita mo, baklang-bakla Tsura pa lang, baklang-bakla Si Representative Paulo Pulong Duterte ay inimbitahan din ng ICI upang magbigay linaw sa ilang issue kaugnay ng mga proyektong kanilang iniimbestigahan. Ngunit iba ang kanyang naging tugon kumpara kay Marcos. Hindi siya dumalo. Yun po, yun Bakit hindi ka dadalo? Doon ka dumaldal
Sa legal ka dumaldal. Dumadaldal ka sa social media. Ano ka, vlogger? Palit na lang tayo, pulong. Ikaw na lang dito. Ikaw dumaldal dito. Oh. Gusto mo yata maging vlogger eh.